Good morning. Tayin ko muna yung music. Yeah. So today, quick breakfast ride lang sa Tanay Highlands. Actually, dito na ako mag-start mag-vlog. Lamig, sinisipon ako. Daming motor ngayon. Lang nga. Dami nila. Wala, takit ang Marilake. So yun pala guys, share ko lang din. May bagong work na ako. So last Friday, last day ko dun sa previous work ko. Kaya meron akong 1 week na pahinga. February 3 start ko dun sa bagong work. Yun nga lang, magkaiba na yung work setup. Kasi dun sa previous work ko, full work from home ako. Dito, hybrid setup na. So 3 times a day sa office. Tapos 2 days sa bahay. So syempre may konting adjustment kasi huling pasok ko sa opisina bago mag-pandemic The rest puro na ako nun. Puro na ako work from home nun. So tagal ko din na work from home. So may konting adjustment naman. Pero siguro mga after a month makapag-adjust na ako niyan. Goods na yan. So yung bagong work ko sa BGC, so hindi naman nabago sa akin yun. Yung lugar na yun, nag-work na ako sa BGC. Marami na akong company na pag-workan sa BGC. Kaya medyo abisado ko na din yung lugar. So bakit ba ako malis doon sa previous work ko? Doon sa previous work ko, okay naman. Okay yung sahod, marami natututunan. Yun nga lang, lately kasi, for the past 2 quarters, medyo naging toxic na medyo yung management nag-iba nag-iba yung mga boss namin, nag-iba yung scope of work namin. Then na-realize ko na syempre at the end of the day, priority pa rin natin yung health natin. And kung naapektuhan na yung health natin, syempre yun yung kailangan natin prioritize. Kailangan natin makinig sa katawan natin. Kasi may time na palagi ako nagkakasakit. Then doon ako nag-decide talaga na kailangan ko na talaga maghanap ng new work na hindi nabubugbog yung katawan ko ng ganito. Daming motor, so dahan-dahan lang tayo dito. Huwag tayo gumaya dun sa nakaraan na na-aksidente dito sa Marilake. So ayun, so since napapag-usapan na natin yun, for sure naman makita nyo na yung kalat na kalat sa social media, pati sa national TV natin yung nag-stunt doon sa Manukan, nag-Superman na 2. So yung isa patay, yung isa naman buhay. Yung isa yata based doon sa impact, yung likod yung tinamaan sobrang brutal nung nung pagka-semplang niya. Wala siyang kahit anong dugo, wala kang makikita kahit anong dugo sa katawan niya, pero tingin ko doon internal bleeding nangyari doon. Kaya yun guys, kung sakaling pupunta ko dito sa Marilake, enjoy nyo yung tanawin, yung kalsada, tapos yung temperature. Napakalamig kaya ngayon. Sarap pumunta dito. Actually, mas tipid nga dito kaysa pumunta ka sa Tagaytay Sa Tagaytay toll pa lang, magkano na. Tapos ang mamahal pa ng pagkain doon. Eto, malapit lang din sa Metro Manila. Wala kang babayarang toll. So, ayun guys, so pupunta kayo dito, tulad nung sinabi ko nga kanina, enjoy nyo yung kalsada, enjoy nyo yung view, enjoy nyo yung temperatura. At the same time, syempre, kailangan nyo magtodo ingat. Kasi yung mga ganong type of stunt, ganong type of activity, hindi worth it pre. Sabi ko sa inyo, una, pag minalas-malas ka, madidisgrasya ka, sakit sa katawan yan. Tapos gastos, diba? Pangatlo, yung motor mo na pinag-ipunan mo ng matagal, pinag-irapan mo sa trabaho, di ba? Hinulugan mo ng ilang buwan, mawawasak lang sa ganun. Pangatlo, pag nakadamay ka pa, di ba? Kawawa naman yung madadamay mo na pumunta lang naman dito para mag-relax, di ba? Mag-unwind.
Kaya ayun, kung pupunta kayo dito, huwag kayo magdadrive beyond your limit. Paano lang yung kaya nyo? Tingnan nyo ako, diba? Big bike ako pero relax lang. Na-enjoy ko lang talaga yung ano, kalsada, yung view. Hindi ko naman kailangan magmatulit, wala naman ako kailangan patunayan. So ayun, tingin ko dun sa ano sabi daw dun sa nabuhay na nag-Superman, kasama nung nag-Superman nung namatay, nag-areguluhan na daw Parang, ang nabasa ko kagabi siya daw sasagot ng pampalibing dun sa namatay. Tapos dun sa mga nabunggo naman niya, mga nadamay naman niya, siya daw yung magsasagot ng pampagamot. Diba? Sakit sa ulo. Sakit sa ulo, sakit sa bulsa. Tsaka for sure niyan dito, since pumutok sa social media, talagang putok na putok siya sigurado ako maraming polis doon. Hindi ko lang alam kung ganitong oras may nakaano na doon, nakaabang na doon. Pero para sa akin, maganda yun kasi yung mga pupunta doon, mas magiging safe. Tapos mas magiging safe, tsaka ayun, maiwasan yung mga ganung type of aksidente. So, going back dun sa pinag-usapan natin ngayon, tumawag yung kapatid ko. So, naiwan ko yata nakabukas yung ilaw sa loob ng sasakyan. Tumawag yung guard ng condo. Sabi ko sa kapatid ko, kunin na lang yung susi dun sa cabinet ng father ko. May isang susi pa to Nakasabit lang naman dun. Tsaka madaming magagandang restaurant dito. Magaganda at masasarap na restaurant. Na-affordable compare sa Tagaytay. So, nung dati nung 2015 or 2016 pupunta ako dito sa Marilake, ang mga nagsesemplangan lang dito dati, naalala ko sa Big C. Ngayon, puta, kahit saan, nagsesemplangan Yung kahit naman dati may sumisemplang na talaga dito sa Marilake. Pero sa isang lugar lang, 2015, 2016 yata yun. Big C lang talaga, doon lang sila nagsesemplangan. Wala akong masyadong wala akong masyadong nakikita, naririnig na sumisemplang sa Manukan, sumisemplang sa Devil's Corner, nagsusuperman, mga ganun type of na nangyayari. So solo ride na naman ako today. Yaya ko yung dalawang kasama kaso mga hindi pwede. Hindi sana may kasama may kakwentuhan ka sa restaurant kaso okay lang, palagi naman ganun, palagi lang naman ako solo ride. Kumbaga sanay naman na tayo sa ganun. So yung iba naman dito, yung nabasa ko sa kasi nagbabasa ako sa comments nung sa nag-Superman. So iba naman dito, sinisisi nila yung nagbi-video, nagpi-picture. Actually, opinion ko dyan. Ito, opinion ko lang oo, sabihin na natin na parang paano ba? Hindi naman nila na sinasabi na gumanon ka. Kumbaga hindi naman nila kasalanan kung sumemplang ka. Pero kasi sila yung nag-i-initiate, lalo nati-trigger yung mga rider na gumanon dahil din sa kanila kasi nga may pictures, may videos. So syempre alam mo naman, mas lalo silang naengganyo na gumanon pero naiintindihan ko naman yung nila, yung sinasabi naman nila na at the end of the day,
nasa rider naman yan, yung disiplina ng rider, which is totoo naman. Diba, tingnan mo yung kalsada, ganda oh. Ganda nung lugar. Diba? So wala kang magmadali dito, enjoyin mo lang yung kalsada. Enjoyin mo yung paligid. Pakalamig nga eh. Parang di talaga ako makatakbo na lagpas 60 kasi yung hangin. Ano yung lamig ng hangin eh. Pakalamig talaga eh. Yan, lamig oh. Damn. Pumipitik na dun ah. Lumipat na sila ng pwesto. Saka syempre guys pala, bago ko makalimutan, ito pinaka-importante, bago kayo mag-ride, lagi kayo magdasal. Diba? Dasal ko yun na gabayan ko sa ride. Siyempre pag uwi nyo, may mga naghihintay sa inyo, mga family mo, mga pets mo. Diba? So, lagi kayo magdasal. Saan kayo pupunta, lalabas kayo ng bahay, lagi kayo magdasal. Para gabayan ko yun at hindi kayo pabayaan. Diba? Minsan kasi kahit nag-iingat tayo, diba? Kung yung mga kasabay naman natin, diba? Hindi nag-iingat. So, yun. Ilayo tayo sa mga ganong disgrasya. Anong oras na ba? 6:55. Siguro dating ko to 7:30. Panay Highlands. Palagi ko nadadaanan yun, pero hindi ko pa natatry talaga kumain doon. Pero palagi ko siya nakikita. Mukhang maganda yung lugar eh. Pero kahit kailan, hindi ko pa nagagawa talaga kumain doon. Palo Alto na yata to eh. Dami din sasakyan ngayon, no? Nagtataka ako, doon pala may pumipitik na eh. Bago pala mag Palo Alto eh. Sabi ko baka may pulis. Kung wala naman. Hindi ko kasi sure kung nagbabawalan na din ba sila na tumambay doon. Kasi technically, sabi bawal na daw tumambay doon. So, yung mga pumipitik, isa din sila sa nakatambay doon. So, hindi ko alam kung pati ba sila bawal na din doon or yung mga talagang mga walang ginagawa doon, hindi ko sure. Diba, daming restaurant. Ano ba yan, may binibentang aso na naman. Against ako sa mga ganyan eh. Oh. Kasi diba kawawa yung magiging owner, yung di mo alam kung talagang halagaan eh. Nga pala guys, nakita nyo na ba yung bagong labas ng Honda, yung Giorno Plus. Ang akala ko din, nag-usap ko yung girlfriend ko, binibiro ko. Sige ba Giorno Plus? Baka may Giorno Standard, yung non-plus version. Ang akala ko yung Giorno Plus, sabi ko, okay, baka ito yung ABS variant. Tapos yung non-plus, yun yung non-ABS variant. Pero hindi pala. Baka yun na yun. Kasi guys, naghahanap ako ng scooter eh. Gagawin ko sana pamasok sa BGC. Tsaka, matagal na nakapag-drive talaga ako ng scooter eh. Sobrang tagal na. I mean, early days pa nung pagmumotor ko.
Kasi isa yun sa mga pinag-practicean ko scooter eh. Scooter nung kaibigan ko, dinala niya yun sa bahay namin eh. Ang naisip ko, ADB 160 kasi matangkad ako eh. 5'8 and a half ako. So yung mga ibang scooter na Mio, di pwede sa akin yun, liit sa akin nun. Kaya naisip ko, yun nga, yung ADB 160. Which is, tingin ko malaki sa akin. Tapos, pakiramdam ko, ano siya, matawag dito. Tsaka ano pala, di pala pakiramdam. Madami siya safety features. May ABS siya, may traction control siya. Malaki yung, ano niya, yung compartment area. Kompleto siya eh. Tapos, maganda suspension. Tapos, ano din, kasi bala ko din ipang long ride kasama girlfriend ko. So, siyempre, mas maraming riding aids, mas maganda. Yun. Alam ko may lalabas pa isang yung ano yung Honda. Kasi mahilig talaga ako sa classic bike. Yun din yung reason talaga kung ba't ako nag-CB. Kasi mahilig ako sa classic bike. May nakita ko yung Stylo 160. Kala ko kasabay na ng Giorno ilalabas yun eh. Pero hindi pa pala, iniwalay pa nila. Tsaka based dun sa specs nung Stylo 160, ABS na siya eh. Tapos same din, 4 valves. 4 valves din pala yung Giorno. Sayang Giorno yun. Nakita ko dun sa ibang bansa, may ABS variant yun. Pero sa Thailand, pero hindi pa nila nilabas dito hindi pa nila sinagad eh. Hindi pa nila nilabas yung ABS variant eh. Okay na sa akin yun, sa totoo lang, 125. Basta may ABS, sa akin sobrang deal breaker pag walang ABS. Kasi 2025 na. Parang hindi na acceptable sa akin ng bike na walang ABS. Sa akin na alam mo naman kalsada sa atin, di ba? Mga sobrang unpredictable, bigla may tumatawid. So maganda din yung naka-ABS ka kung sakaling dumating ka sa ganung type of scenario, pa nag-brake ka, hindi maglalak yung gulong mo. Tingnan natin kung may nakatambay na sa Manukan. Hindi ko din magets ba't sila tumatambay nun eh. Ako sobrang tagal ko na pupunta dito sa Marilake. 2015 pa ako pupunta dito pero yes, tumambay ako doon pero hindi ako lumalagpas ng 5 minutes eh. Saka sobrang dalang nun. May 5 minutes, tingin lang doon tapos sibat na din ako. Pero tatambay ka ng doon, ilang oras. Hindi ko pa nagagawa yun at wala akong planong gawin. Police station, di ba? Oo. Tayo na talaga sila ng police station doon. My God, ang daming tao. Kaya pwede. Dyan! Daming tao.
Okay yun guys, nasa Tanay Highlands na tayo. Although, punong-puno siya, ang daming tao. Kala ko wala pa masyadong tao. Dami talaga pumupunta dito. Sige. One lang. Oh, ganda ng view. Dala ko na lang po. Eto? Ito sir, nasa corner. May book. Ayun, nasa dulo. Okay, thank you.